Mga kababayan, mainit na naman ang usapin. Isang matinding pahayag mula kay Attorney Vic Rodriguez ang muling umani ng atensyon ng publiko matapos niyang magbigay ng mabibigat na komento kaugnay ng issue ng star witness ng prosecution. Ano ang kanyang mga punto? May bago ba siyang ibinunyag? Maaaring makaapekto sa takbo ng usapin. Alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Ng hilong talilong na si Kalilong. By the way, ulitin ko sa mga kakasali lamang. Si John Mark S. Kalilong, yung star witness ng prosecution, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Patong-patong na kaso, arbitrary detention, yung malalaki na lang ay arbitrary detention, search warrants maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained. Mabigat yan. Mabibigat para tong kaso ni Kalilong. Napansin nyo lang, lahat ng mga naging star witness laban kay BP Sara Duterte. Imagine nyo, may mga mabibigat palang kaso. Grabe, no? So, tuloy natin to, mga kababayan. Yung robbery, extortion, at pagnanakaw. Yan yung kasong kinaharap niya. Naisampa ito February 27, 2026. Ano na hong araw ngayon? July 9, 2026. Bakit itong kasong ito hindi umuusad? Bakit yung mga kaso ng mga nagsasalita laban sa korupsyon, yan, nakakulong na sila? Senador Dante Marcoleta, nakakulong na. Bakit yung mga yon sadyang minadali? Bakit itong kaso, hindi lang siya, marami sila rito Marami sila rito. Pero kasali rito, itong star witness ng prosecution. So makikita natin, sa unang linggo ng pagdinig, talagang wasak ang prosecution. Winasak ng prosecution ang sarili nilang opensa. Hindi kinakailangan gumalaw ng depensa. Dahil meron tayong prinsipyo dito sa ating bansa na yung nag-aakusa, siyang dapat magpapatunay. Kahit walang gawin ng depensa mismong prosecution ang nagwasak ng kanilang opensa. Sapagkat fundamental, just like the Constitution, in any trial, that the guilt of the accused, in this case, ang inuusig ay si Inday Sara Duterte, must be proven on the strength, base sa lakas ng prosecution's evidence, not on the weakness of the defense. Wala namang wala namang kinakailangang gawin ang depensa sapagkat mismo yung prosecution na ang nagwarak, ang nagbuwag ng sarili nilang opensa. Tumunin nyo, nakita natin dito sa unang linggo ng trial, nakita natin na sa trial dapat inuuna mo yung iyong kaso o yung argumento kung saan ikaw ay napakalakas. Bakit? In this case, sa impeachment court, meron dalawang court kasi ang pinagtatalunan dito. Yung formal, yung impeachment court. You want to win into your side yung verdict or yung acquittal ng mga senator judges. But outside of the impeachment court, may mas malaking universe po dito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hanggat may Pilipino, hanggat may Pilipino. Ang bigger court is the court of public opinion. Kaya dito nakita natin, sablay yung prosecution sa unang linggo. Imbis na ipinakita nila, kung sa tingin nila ito na pinakamalakas nila, buwag buwag na buwag. Building your case is like constructing a building. Building your case is like constructing a house. Kinakailangan muna meron kang matibay na pundasyon. Kung ang pundasyon nila ay si Hilong Talilong Kalilong, wasak agad. At ang mismong nagwasak niyan ay ang prosecution. At kagaya nga nung aking hinahanda yung ating live ngayon. Maraming salamat at Reggie,
at Reggie Kanda Gavino. Maraming salamat. Ang dami ng mga yung mga napipikon kagaya nung, alam mo ninyo, welcome kayo rito sa aking pahina. Pasok kayo dito, may mapupulot kayo rito. Sure yan. Gagagalit sila sapagkat malinaw dito sa ating pahina na i-expose kung gaano ba kadorobo itong pinagpipitagang star witness ng prosecution. Ito pala'y naakalain mo. Ito pala'y nahaharap sa kasong arbitrary detention, nahaharap sa robbery extortion, nahaharap sa theft o pagnanakaw. Ito'y nakasampa sa Office of the Ombudsman, Military and Other Law Enforcement Offices. Bantayan niyo yan. February 27, 2026 pa na isampa. Pati yung hiling na ilagay sila sa preventive suspension, hindi inaaksyonan ng Muleo. Alam kaya ito ni Ombudsman Boying Remulla sapagkat ito'y nasa Muleo. Ito dapat nating tutukan. Baka naman, ngayong alam na ng sambayan ng Pilipino na ito palang si John Mark Escalilong ay naharap sa seryosong kaso, baka biglang ma-dismiss ang kasong ito. Pero tatandaan natin, when he testified sa impeachment court, meron siyang kasong kinaharap. Ito'y dapat malaman ng sambayan ng Pilipino upang nang sa ganoon matansya ninyo, masukat ninyo ang pagkatao ng star witness ng prosecution. At kagaya nga nung sinabi ko, ang prosecution para sila yung kantang Kastilyong Buhangin. Nagtayo sila isang mga hangal ito eh. Nagtayo ng isang mansyon, nagtayo ng isang kastilyo na ang pundasyon ay buhangin. Hindi na kinakailangan ng tubig. Hindi na kinakailangan yung hampas ng tubig dagat. Malakas na hangin lamang na buwag ang kanilang kastilyong buhangin. Kastilyong buhangin, isang bagay na marupok. Yan ang ibig sabihin niyan, yan ang kahulugan niyan. Pansamantala, madaling maglaho o madaling gumuho. Yan ang nangyari sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At nakita natin na si Kalilong is a calumny. Ano ba yung calumny? Sa English po yung calumny. Ibig sabihin yan, yung nagpapahayag ng mga maling akusasyon o mayroon siya mga misrepresentation upang saktan, upang dungisan, upang wasakin ang reputasyon, integridad at pagkatao ng isang tao. Yan ang ibig sabihin yan. Kanya maging mapagmasid tayo, yan po yung ating talakayan ngayong araw, a dark shadow of doubt, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema itong maling pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer. So, mga kabayan, i-comment mo dyan sa comment section kung ano yung sariling pananaw tungkol sa star witness ng prosecution. So, ayun guys, huwag kalimutan i-like and share ang ating YouTube channel and subscribe again. And ayan, thank you so much everyone. God bless.